Hindi madaling mag-share ng kwento, lalo na kung ikaw ay isang pribadong tao. Sa totoo lang ay hindi ko talaga sinishare ang buhay ko sa iba. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay parang gusto kong magkwento tungkol sa life experiences ko sa Papa Dudut YouTube channel. Na-motivate ako sa mga kwentong tinatampok mo sa iyong radio version ng iyong programa at ganon din na mga kwento na fini-feature mo sa Papa Dudut YouTube channel. Papa Dudut, just call me Shallow. I'm in late 30s at kasalukuyang associate manager ng isang traveling agency sa Mandaluyong. May asawa na ako at isang anak na may cerebral palsy. Pero hindi ako magkukwento tungkol sa buhay pamilya ko. Lalo na sa pagkakaroon ko ng anak na may sakit. Isesentro ko na lamang ang aking kwento a few years back, just before my marriage. Papa Dudut, involved sa sulat ko si Erim. Hindi naman siya magagalit kung ikukwento ko sa inyo ang aming naging love story. I met him at the bar nang ipakilala siya ng aking kapatid na si Dayan. Boyfriend si Erim ng kapatid ko pero nagkalabuan din silang dalawa at sa akin na ibaling ni Erim ang kanyang atensyon. Ngunit palagi ko siyang iniiwasan dahil ayaw kong maging bad shot sa aking kapatid. Shelo, may nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Bakit ba parang ayaw mo kong makita? Tanong niya sa akin isang maulan na araw. Nakahalata na kasi siya na nilalayuan ko siya for some reason. Erim, wala kang ginawang kasalanan sa akin. Nahiya lang kasi ako. Kunwari sabi ko na lamang noon sa kanya. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa iyo. Malungkot niyang sabi sa akin. Kakaibiganin mo ko for what? Anong rason? Baka naman may iba ka pang motibo bukod dyan. Diretsa ko sa kanya. Samantala ay nagbuntong hininga naman si Erim bago nagpatuloy. Okay, fine. What if I tell you na gusto kong manligaw sa iyo? Ano naman ang nakita mo sa akin at gusto mo kong ligawan? Come on, marami nagsabi na kamukha ko raw si Betty La Fea. Hindi sa minamalit ko ang aking sarili pero alam kong hindi ako kagandahan. Isa akong nerd na may braces sa ngipin at wala sa radar ng mga lalaki dahil sa aking old-fashioned na pananamit. Wala akong pakialam kahit kamukha mo pa si Betty La Fea. Basta gusto kitang ligawan. Shelo, ikaw na ang perpekto para sa akin. At saka nanliligaw ako sa iyo kasi mahal kita. Pag-amin ni Erim sa akin. Hindi ako kumibo sa kanya dahil napapaisip ako noon kung dapat ko ba siyang paniwalaan o hindi, Papa Dudut. May gusto na ako sa iyo kahit na kami pa ni Dayan. Nung una, tinatanggi ko pa sa sarili ko ang totoo pero alam mo ba? Simula nung mag-break kami ng kapatid mo doon ko na na-realize kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita, Shelo, maniwala ka. Pangungumbinsi pa sa akin ni Erim. Hindi ulit ako nakaimik dahil sobra akong speechless sa mga sinabi sa akin ni Erim. So nararamdaman mo kung gaano ako kasincere sa iyo? Dagdag pa niya. Kaso Erim, si Dayan, mahal ka pa rin ang kapatid ko. Ayaw ko na agawin ka sa kanya. Ayaw ko mag-away kaming dalawa ng dahil lang sa iyo. Ayaw kong masira ang relasyon naming magkapatid at parang lumalabas na panakip-butas lang ako since wala pang isang buwan simula nang maghiwalay kayo. Nasa na ang 3-month rule? Nag-aalala kong sabi sa kanya. Siguro kakahiwalay pa lang namin ni Dayan pero hindi ka panakibutas lang. Actually, I was hoping na maghihiwalay kami ni Dayan kasi ikaw ang mahal ko. Pag-amin pa ni Erim sa akin. So ako pala ang may kasalanan kaya kayo naghiwalay ng kapatid ko? Nakaramdam ako, Papa Dudut, ng kaunting guilt nang ma-realize ko yon. Hindi ko naman hinihingi sa iyo na sagutin mo agad ako. Kahit na maghintay pa ako sa iyo forever gagawin ko. Sagutin mo lang ako. Pakiusap niya sa akin bago ako nagpasyang ayain na siyang umuwi.
Nag-volunteer naman siyang ihatid ako sa bahay namin at pumayag naman ako. Isa sa mga gusto ko kay Erim ay ang pagiging gentleman niya. Kahit na sabihing may pagkamayabang siya, I always feel his chivalry kapag magkasama kaming dalawa. And I know na hindi lang siya pakitang tao dahil marami talagang nagsasabi na maginoo talaga ang lalaking yon. He came from a well-known family of politicians. Hindi naman siya super kagwapuhan pero meron siyang charm na wala sa mga sikat na artista ngayon. Also, Erim is one hot guy at na mga panahong yon ay maraming babae ang gustong makuha siya. Anyway, hindi nagtagal ang panliligaw ni Erim sa akin dahil sinagot ko rin naman siya kaagad. Okay namang boyfriend si Erim, naging masaya naman ako sa piling niya. Yun nga lang ay hindi ako natahimik noon dahil merong isang lalaki na porsigidong manggulo sa relasyon namin ni Erim. At yon ay si Omer. Omer, anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng bahay namin. Kanina pa ako naghihintay dito sa labas ng bahay. Nagtago lang ako saglit nang dumating kayo ng boyfriend mo. May halong pagtatampong sabi niya sa akin. Hay nako Omer, totoo talaga ang kasabihan na jealousy could kill. Hulaan ko, siguro habang nandito si Erim kanina parang sinasaksak mo na siya sa mga tingin mo. Natatawa lamang ako nang sinabi ko yon sa kanya. Oo, tama ka. Nagsiselos ako, Shelo. Gusto kong patayin ng lalaking yon kanina. Grabe kayong maghalikan ng lalaking yon. Parang matatanggal na yung labi mo dun. Doon ko nakitang nagalit si Omer na isa sa mga kaibigan ko na may lihim na pagtingin sa akin. Teka, ano namang masama kung halikan niya ako? Boyfriend ko naman si Erim. Tanong ko sa kanya. Ako dapat ang kahalikan mo at hindi siya. Giit niya sa akin. Nagulat naman ako sa mga sinabi niya pero dinaan ko na lamang yon sa biro. Nagpatuloy si Omer sa pagsasalita. Huwag kang ang tumawa dyan. Ako dapat ang boyfriend mo at hindi ang lalaking yon. Shelo, hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin na makitang may kahalikang ibang lalaki yung babaeng pinakamamahal ko? Isa sa karakteristics ni Omer ay diretsahan siya. Kapag may gusto siyang sabihin ay sinasabi niya kaagad. Kapag gusto niya ang isang babae ay sasabihin niya yon ng walang pag-aalinlangan. Tulad na lamang ngayon. Omer, please stop it. May boyfriend na ako. At ayaw ko nang masira pa ang relasyon ko sa kanya. Ang sabi ko sa kanya. Pero sa halip na magsalita ay bigla na lamang niya akong hinalikan. Nung una ay nakuha ko pang pumalag. Pero mahigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko. Besides ay bumigay din ako ang kinalaunan sa hindi malamang kadahilanan para bang nagustuhan ko ang mga halik ni Omer. I'm sorry Omer pero mahal ko si Erim. Sabi ko na lamang sa kanya matapos ako makaramdam ng pag-uusig ng aking konsensya. Dahil itanggi ko man o hindi ay meron ding puwang si Omer sa aking puso. Kumbaga silang dalawang naghahati ng aking puso. Hindi ako naniniwala. Alam kong mas mahal mo ko. Wika ni Omer sa akin. Namutla ako dahil nahalata niya ang aking totoong nararamdaman. Please Omer, enough. Maayos sana ang buhay namin ni Erim kaso bigla kang pumasok sa eksena. May paninising sabi ko sa kanya. So parang sinisisi mo pa ako. Nasasaktang tanong niya sa akin. Huwag mo nang guluhin pa ang pag-iisip ko please. Demand ko sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpa siya na akong umalis at iwanan siya. Papadudot, kung i-describe si Omer in one word, I would say aggressive. Agresibo siya na agawin ako noon mula sa boyfriend ko. Omer is madly in love with me and he will do everything para lamang mapatunayan niya sa akin na he is worthy to be loved than Erim. Nagmula si Omer sa isang buena familia pero hindi siya katulad ni Erim na ultimate charmer. Hindi siya kagwapuhan pero hindi naman siya pangit. Besides, marami ang nagsasabi na mas bagay siya sa akin kasi hindi naman ako sobrang kagandahan.
Anyway, dahil sa pagiging aggressive ni Omer at sa pagmamahal niya sa akin ng walang kapalit ay unti-unting nabago ang nilalaman ng puso ko. May mga hinahanap ako kay Erim na hindi ko makita sa kanya and unfortunately ay nakita ko kay Omer yon. With that, I started to love Omer at natuto na akong mangaliwa sa boyfriend ko. Yes, naging two-timer ako, Papa Dudut. Namangka sa 2 ilog pero hindi rin nagtagal. At kinakailangan ko ding mamili at gumawa ng desisyon kung sino sa 2 ang mamahalin ko at ang pakakawalan ko. Hanggang isang araw inakala kong naliwanagan na ako sa aking totoong nararamdaman. Patawarin mo sana ako pero gusto ko na makipag-break sa'yo. Iyon ang sinabi ko noon kay Erim na halatang gulat na gulat sa mga sinabi ko. Ano? Shelo naman. Pero bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Shelo naman, please. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Nanlulumong sagot sa akin ang aking boyfriend. Erim, sorry pero I just realized that our relationship isn't working. Pagtatapat ko pa sa kanya. Ano? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong ibigay sa iyo ang lahat tapos sasabihin mo lang na hindi nagwo-work ang relationship natin? That's ridiculous. Protesta niya. Si Omer ba siya ba ang dahilan? Kaya mo gusto makipag-break sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi naman ako naka-imik dahil guilty rin naman ako. At ayaw ko nang madagdagan pa yung kirot na nararamdaman ni Erim ng mga sandaling yon. Nung isang buwan ay nakita ko kayo ni Omer na magkasama. Masayang masaya ka na kasama siya. Ang sweet ninyong ang dalawa eh. Nagselos ako nun, Shelo. Gusto ko kayong subin lalo na ang lalaking yon. Pero nang hina ang loob ko. Hindi ko yun sinabi sa iyo kasi natatakot ako magkaroon ka ng dahilan para hiwalayan ako. Tiniis ko yun, Shelo. Tiniis ko yung sakit. Napakatanga ko nga kasi hinayaan kitang lokohin ako. Nagbulag-bulagan na lang ako. Ginawa ko yun, Shelo, kasi ayaw kitang masaktan. Paglalahad ni Erim sa akin. Inusig naman ako ng aking konsensya. Pero kailangan kong panindigan ang aking desisyon. Hindi ko naman sinabi sa iyo na gawin mo yun sa akin. Ang hirap kasi sa iyo, masyado kang mabait. Yun ang ayaw ko sa iyo. Hindi kasi tayo bagay kasi gwapo ka, pangit ako. Mabait ka habang walang yan naman ako. Erim, naiintindihan mo ba? Hindi tayo bagay sa isa't isa. Ayaw ko sa ugali at itsura mo kasi nanliliit ako sa sarili ko. Nilalait ako ng mga tao kasi may boyfriend akong alangan sa akin. Si Omer, bagay kami. Pareho kasi kami. Kaya nga mas pinipili ko siya ngayon kesa sa'yo. Katwiran ko sa kanya. I'm sorry, Erim, but my decision is final. I want breakup. Yun ang huling sinabi ko sa kanya bago kami tuluyang nagkahiwalay. At mas pinili ko nga si Omer. Siyang pinili ko kasi yon ang sinasabi noon ng puso ko. Iniwan ko si Erim kahit na deep inside ay may puwang pa rin siya sa puso ko. I just hope that eventually ay makakalimutan ko rin si Erim. Pero hindi yon ang nangyari. Sinasabi kasi ng puso ko na si Erim ang mahal ko pero ang isipan ko ay sinasabing I should stay with Omer. Sinunod ko ang isipan ko pero hindi ko alam na ganun pala kasakit kapag sinunod mo ang utak mo. Dahil sa ginawa ko, Papa Dudut, yes, I admit, I'm a fool. Isa akong tanga. Isang napakalaking tanga. Papa Dudut, nakisama ako kay Omer ng mahigit 5 taon kahit na si Erim ang nilalaman ng puso ko. Mahal ko rin naman si Omer in all fairness. Pero iba yung nararamdaman ko para kay Erim. Kumbaga, special yung sa ex-boyfriend ko. But I decided to make my real feelings private kasi ayaw kong makasakit ng damdamin ng iba. Pilit ko na lamang minahal si Omer at sa hinaba-haba ng relasyon namin
ay nagplano na kami para magpakasal. Papa Dudut, okay na sana ang lahat at tanggap ko na si Omer, ang mapapangasawa ko. Pero isang gabi sa isang party ay muling nagsalubong ang landas namin ni Erim. Siyempre nagkaroon kami ng awkwardness at talagang umiwas ako noon sa kanya. Nakalata sa amin ng ilang friends namin maski si Omer ay napansin yon. Pero pinanindigan ko yon. Basta lumayo ako kay Erim kahit pa maging issue yon. You look amazing tonight, Shelo. In all fairness, hindi na Betty La Fea ang peg mo ngayon. Biglang lapit at kausap sa akin ni Erim. Hindi na ako makaiwas dahil kasama ko noon ang ilang close friends ko at ayaw ko ring maparatangang suplada. Time has changed, Erim. Ika nga, malaki din ang pinagbago mo. Nasa na yung Erim na hunky daredevil? Medyo lumaki ka. Biro ni Omer sa kanya. Napansin kong medyo nawala ang saya ni Erim sa sinabing niyo ni Omer, pero sumakay na lamang siya. Well, sagana kasi sa luxuries eh. Mayaman eh. Pagmamalaki pa ni Erim. By the way, ikakasal na pala kami ni Shelo this month. Masayang balita pa ni Omer sa ex-boyfriend ko. Really? That's nice, congratulations. Bati sa amin ni Erim, but deep inside ay ramdam kong hindi siya masaya sa balitang yon. Invite ka namin sa kasal namin ha? And we hope magpapaunlak ka sa imbitasyon namin. Dagdag pa ni Omer. Titignan ko, pero hindi ko may papangako. Yun lamang ang sagot ni Erim. Mamayang kaunti ay tinawag na ng isa kong kaibigan si Omer, kaya umalis muna siya saglit. Bala ko rin sanang lumayo na pero nakahalata si Erim at pinigilan niya ako. Kanina ko pang napapansin na iniiwasan mo ko. Diretso sa akin ang ex ko. Walang dahilan para iwasan ka, kunwari tanggi ko sa kanya. At saka wala nang dahilan para mag-usap tayong dalawa. Sabi ko pa sa kanya. Bakit, nakukonsensya ka pa rin ba hanggang ngayon? Dahil sa ginawa mong panloloko sa akin dati? Diretsa niya sa akin. Forget it, Erim. Matagal na yon. Protesta ko sa kanya. Ikaw ang hindi makalimot, Shelo. Actually, ako dapat ang umiiwas sa'yo. Ako dapat ang bitter kasi ako yung naloko. Pero hindi eh. I'm here talking to you in a casual way. Wika pa niya sa akin. Kung nakalimot ka na, then leave me alone. Bulong ko sa kanya. Ayaw ko kasing gumawa ng iskandalo. Hanggang ngayon pa rin ba isip bata ka pa rin? Hindi ka pa rin nagbago, Shelo. Natatawa at tila nangiinsultong sabi niya sa akin. Wait, I'll give you something. There you go. Business card? Anong gagawin ko dito? Sarkastikong tanong ko sa kanya habang tinitingnan ko ang mga nakasulat doon. Itago mo yan. Don't hesitate to call me. Hihintayin ko ang tawag mo, Shelo. Sabi niya sa akin sabay talikod. Samantala imbis na itapon ay ewan ko ba kung bakit tinago ko pa ang calling card na ibinigay niya sa akin. And 2 days after ng party na yon ay naisipan ko siyang kumustahin. Papa Dudut, that started our communication. Sinekreto ko syempre yon kay Omer. Anyway, halos araw-araw ay tinatawagan ako ni Erim para mangumusta. Mangulit at minsan ay para magpayo. He's more than a friend. At sa madalas naming pagkikita at pag-uusap ng palihim ay mas tumitindi ang pagmamahal ko sa kanya. Until one day ay nagising na lamang ako na si Erim na ang gusto kong makasama over Omer. At yun din ang naging meet siya para mangaliwa ulit ako. Pero papadudot na konsensya din ako kinalaunan. Naipit ako sa dalawang nag-uumpugang mga bato. Hindi ako makapag-decide kung itutuloy ko pa ba ang pagpapakasal kay Omer o iiwan na siya para sumama kay Erim. Yes, I'm in love with Erim pero hindi ko magawang hiwalayan si Omer dahil ayaw kong mapahiya. At may skandalo ang kanya-kanya naming pamilya. Tulad ng nangyari sa dati naming kaibigan na pinag-usapan ng lahat.
Papa Dudut, it was confusing that time at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya isang araw. Exactly 1 month na lang at ikakasal ka na kay Omer. Malungkot na wika sa akin ni Erim habang kausap ko siya noon sa phone. Yun nga tipid kong sagot. Aaminin kong nagkaroon ako ng second thought kung dapat ko pa bang ituloy ang pagpapakasal ko kay Omer. Hindi ka ba masaya? Panunubok pa sa akin ni Erim. Parang hindi pa ako handa, tipid kong sagot sa ex-boyfriend ko. Kung ganun huwag ka magpakasal. Shelo. Kaya ka ba hindi handa kasi naguguluhan ka kung mahal mo ba talaga si Omer? Muling panunubok niya sa akin. Erim, paano kung sabihin ko sa iyo na mahal pa rin kita? Anong magiging reaksyon mo? Ako naman ang nagtanong sa kanya, revealing my true feelings for him. I really knew it. Halata sa boses ni Erim na hindi na siya nagulat sa ipinagtapat ko. Sa totoo lang naguguluhan na ako sa mga nararamdaman ko. Actually for 5 years. Hindi naman kita nakalimutan. Yes, my mind tells me that I should love Omer. But my heart tells me that I should love you instead of him. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. My heart or my mind? Tanong ko sa kanya. Siyempre, sundin mo ang puso mo. Payo niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita, Papa Dudut. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Erim, kasi ikakasal na ako for 1 month from now. Pero kasi hindi ko makontrol ang sarili ko na mahalin ka. What should I do? Mahalin mo ako, Shelo. Just love me. Diretsang sagot niya sa akin. Ginawa mong komplikado ang buhay ko, Erim. Naguguluhan kong sabi sa kanya. Hindi magiging komplikado ang buhay mo kung hindi mo lang ako niloko dati. Aniya. Well, tama naman siya. Pinagsisisihan ko na yun, Erim. Naiiyak kong wika sa kanya. Itutuloy mo pa ba ang pagpapakasal kay Omer? Seryosong tanong ni Erim sa akin. That time ay hindi ko talaga alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko alam, Erim. Hindi ko alam. Magkita tayo sa linggo. Tutulungan kitang makapagdesisyon. Suhestyon niya sa akin. Agad naman akong pumayag. Papa Dudut, hindi na ako halos makatulog pagkatapos noon. I also rejected all the calls coming from Omer para makapag-isip-isip ako. Pero labis akong naguluhan. My heart tells me that I should go with Erim. But my mind is telling me that I should stay with Omer and marry him. Sinasabi din ng utak ko na piliin ko si Omer dahil kapag iniwan ko siya, mag-iwan ako ng kahihiyan sa lahat. At kamumuhian ako ng lahat. Lalo na ang pamilya ko na nakasalalay ang reputasyon. Kaya Papa Dudut, isang desisyon na ang aking ginawa. Erim, I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Malungkot na sabi ko sa kanya. At yun ay ang sumama kay Omer at ituloy ang kasal ninyo, tama ba ako? Tumango lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. Shelo, hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? He tried to seduce me pero desidido na talaga ako. Kahit pa deep inside ay ramdam kong labag yon sa kalooban ko. Si Omer ang mahal ko, insist ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Nararamdaman kong ako ang mahal mo at hindi siya. Shelo, please. Huwag mong piliin ang isang tao na alam mong sa sarili mo na hindi mo pa mahal. Mali ka ng desisyon. At kapag tinuloy mo yan, ikaw din ang kawawa. Mag-isip ka nga, Shelo. Sabi niya sa akin habang hindi niya maitago ang frustration. Oo, mahal kita pero ginagawa ko lang ang tama, ang sabi ko. Agad siyang nagprotesta sa mga sinabi ko. Nasaan ang tama dun, Shelo? Mali yung ginagawa mo. Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Sige, pakasalan mo si Omer, but what if dumating ang araw na ma-realize mo na hindi siyang gusto mong makasama? It's already too late to back out.
Yung gagawin mong desisyon na pagpapakasal kay Omer habang buhay mong pagsisisihan yan. So why sacrifice yourself? Hanggat hindi pa huli ang lahat, Shelo, itama mo na ang alam mong mali. Gulong-gulo noon ang isipan ko, Papa Dudut. Siguro nga'y mahal kita pero mahal ko rin si Omer. At siya ang gusto kong pakasalan. Kapag asawa ko na siya, I'm sure makakalimutan na rin kita. Matagal ko nang pinag-isipan to. Ngayon kung dumating ang araw na pagsisihan ko tong ginawa kong desisyon, so be it. Basta ang alam ko ngayon si Omer ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Yon ang sabi ko kay Erim. Then go ahead. Pakasalan mo si Omer. Sana lang talaga hindi maging miserable ang buhay mo sa gagawin mong yan. Sana huwag kang lumabas na tanga. Tila may pananakot na wika ni Erim sa akin. Buhay ko to, Erim. Lumabas man akong tanga, sa huli kagustuhan ko na yon. Wika ko na lamang. Samantala'y nagbuntong hininga na lamang si Erim. Shelo, thank you for everything ha. Thank you for being part of my life. Salamat sa pagmamahal, sama ng loob, frustration, galit at kawalan ng pag-asa na ibinigay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Bye and see you soon. Yon ang makahulugang huling pangungusap na binitawan ni Erim sa akin. And yes, Papa Dudut, mas pinili ko nga si Omer. Nagpakasal kami at nagkaroon nga kami ng isang anak na may cerebral palsy. But I'm not happy with my marriage. Hanggang ngayon ay may regrets pa rin ako sa naging desisyon ko. I still love Erim until now. Oo, aaminin kong mali ako ng ginawa at walang ibang sisisihin sa nangyayari sa akin kundi ang sarili ko din. Papa Dudut, sa ngayon ay hindi ko pa rin alam kung paano ako makakatakas sa buhay na pinili ko. Bahala na siguro ang tadhana sa akin. Papa Dudut, hindi ako natatakot na sabihin sa madla ang istorya ng buhay ko. Maski ang asawa kong si Omer ay alam na ito. Actually, we're already separated pero paminsan-minsan ay nagkikita pa rin kami for the sake of our child. This is the story I want to share with you. Kung may moral lesson man po ito, kayo na lang ang magbigay kasi on process pa rin ang paghahanap ko ng moral lesson sa nangyari sa buhay ko. Sana'y mapili nyo itong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories. Muli maraming salamat, God bless and more power. Lubos na gumagalang, Shelo. Ang pagpapakasal ay para lamang sa magsing-irog na siguradong nagmamahalan. Ibig sabihin, magpapakasal ka lamang sa tao kung sigurado kayo sa inyong mga nararamdaman. Alam mo na nga sa sarili mo na si Erim ang mahal mo pero bakit nagpakasal ka pa rin kay Omer? Tingnan mo ang nangyari sa iyo na uwi rin kayo sa hiwalayan at nagkaroon pa kayo ng emotional damage ni Omer dala ng inyong failed marriage. Hindi naman sa sinisisi ka namin, Shelo. Pero sana'y hindi mo na lamang itinuloy ang pagpapakasal kay Omer. Tingnan mo ang nangyari sa iyo, nabubuhay ka ngayon sa what ifs at panghihinayang. Malungkot ang iyong buhay ngayon dahil sa maling desisyong ginawa mo. Kung pinag-isipan mo lang yan ang mabuti at kung sinunod mo ang iyong puso bago pa ang nakatakdang kasal mo, edi sana'y masaya ka ngayon sa iyong buhay. Pero ganun talaga. Lahat naman tayo ay nagkakamali minsan sa ating mga desisyon sa buhay. Huwag kang mag-worry, Shelo, dahil meron niyang solusyon sa problema mo. At kung talagang kayo ang nakatakda ni Erim para sa isa't isa, gagawa ng way si Destiny para maging kayo ulit. Basta sa ngayon, asikasuhin mo muna ang iyong sarili at ang iyong anak. Ako po si Anna, 51 years old, isang byuda at kasalukuyang pinapahirapan ng sakit na cancer. Sa totoo lang ay hindi ako nakikinig ng radyo o manood man lang ng TV simula nang mangyari sa akin ang mga paghihirap kong ito. Ngunit siguro ay dahil na rin sa pagkakataon ay bigla na lamang akong nakinig ng radyo hanggang sa natagpuan ko ang inyong programa maging sa online. Nang marinig ko ang isa sa mga kwentong inere ninyo tungkol sa inyong letter sender na may cancer ay nakarelate talaga ako ng gusto. Lalo na't cancer din ang sakit ko. Katulad ko ay mahirap din ang pinagdaraanan nila
Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko noon. Bukod kasi sa sakit kong cancer ay nawala na ang lahat ng mahal ko sa buhay. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay sari-sari ng trahedyang dumating sa aking buhay. Nagsimula ito nang mamatay ang nanay ko nang iliwal niya ako sa mundo. Nang mga panahong yon ay nakulong ang aking ama sa salang hindi niya ginawa. Napunta ako sa pangangalaga ng aking mga kamag-anak. Ngunit sa halip na pag-aalaga ay pang-aabuso at pagmamaltrato pa ang ibinigay nila sa akin. Natigil lamang ito nang sumapit na ako sa hustong gulang, kung saan ay pinilit kong makalayo sa kanila. Bagamat masasabing malas ako sa kamag-anak ay masasabi ko namang swerte ako sa kaibigan. Mayroon akong matalik na kaibigan noon, si Orlando, at bata pa lamang kami ni Orlando ay magkaibigan na kami. Mabait, malaga at ang masasabi ko ay mapagmahal po si Orlando. Sa tuwing may problema ako ay tanging si Orlando ang tumutulong at umaagapay sa akin. Palagi siyang nariyan sa akin tabi, handang tumulong anumang oras. Nang lumaki kami at sumapit sa hustong gulang ay nagtapat ng pagmamahal sa akin si Orlando. Ngunit ng mga panahong yon ay meron na akong iniibig, si Ronaldo. Si Ronaldo minahal ko dahil simula pa lamang na magkita kami ay umibig na ako sa kanya. Idagdag pa na pareho silang mabait at maalaga ni Orlando. Papa Dudut, mas pinili ko noon si Ronaldo sapagkat mahal ko siya. Si Orlando naman ay mahal ko pero isang kaibigan lamang, Papa Dudut. Parang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Agad namang tinanggap ni Orlando ang aking desisyon. Nang bukal sa kanyang kalooban at sa halip ay siya pa ang naging ninong ng makasal kami ni Ronaldo sa huwes. Simula na mag-asawa ako ay nagpa siya si Orlando na magpakatandang binata na lamang. Katulad din ng dati ay palaging handa si Orlando na tumulong sa akin. Kahit na hindi ko siya pinili bilang asawa, ay mas lalong tumibay ang aming relasyon bilang magkaibigan. Sa kabilang banda ay naging magkaibigang matalik din ang aking asawa at si Orlando. Kinalaunan, nagkaanak kami ni Ronaldo at pinangalanan naming Steph. Doon ay sunod-sunod na swerte ang dumating sa aming mag-asawa. Nariyan ang pagkakapromote ni Ronaldo sa kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng bahay at sasakyan. Labis ang kasiyahan naming mag-asawa noon, lalo na't malusog at masigla si Steph. Bukod pa syempre sa kasaganahan sa buhay na natatamasa namin. Ang akala ko, Papa Dudut, ay magiging tuloy-tuloy na ang swerte sa aming buhay. Ngunit nagkamali ako. Isang gabi sa eksaktong 8 taong kaarawan ni Steph ay hindi ko inaasahang darating ang isang masamang bangungot sa aming pamilya. Halos lahat ng nasa party ay nagkakasiyahan maliban sa akin. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan ay kinabahan ako para sa aking asawa na nooy nasa business trip sa Pampanga. Napansin naman ng aking best friend na si Orlando ang labis kong pag-aalala. Huwag ka nang mag-alala kay Ronaldo. Sigurado akong pauwi na yon, ang wika pa ni Orlando. Sa totoo lang, Orlando, labag sa kalooban ko ang business trip niya sa Pampanga. Napagplanuhan na namin na i-cancel ang trip na yon para sa birthday celebration ni Steph. Pero hindi pumayag ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kailangan daw talaga siya sa business trip. At saka ano pa ba ang magagawa ko kundi ang payagan na lamang si Ronaldo. Kwento ko naman. Napatingin ako noon sa aking anak na masayang nakikipaglaro sa mga kaibigan niyang bata. Hanggang sa lumingon siya sa akin at ngumiti. Nakaramdam ako ng sandaling kaginhawahan nang makita ko yon, Papa Dudut.
Ngunit ilang minuto ang lumipas sa isang tawag mula sa hindi kilalang numero ang aking natanggap. Nag-aalinlangan ko yung sinagot. Hello, sino sila? Kinakabahang tanong ko. Maya-maya ay narinig ko nang nagsalita ang caller. Kayo po ba si Mrs. Ena de la Cruz? Tanong nito sa akin. Agad naman akong sumagot ng oo at doon ay nagpakilala ang caller bilang isang pulis. Ngunit ang naging bala ko nang sabihin niya ang dahilan kung bakit siya tumawag sa akin. Mrs., alam ko pong nakakabigla ito pero kailangan po kayong pumunta dito sa ospital. Na-aksidente ang kotseng minamaneho ng asawa ninyo. Ginawa na po ng mga rescue sa asawa ninyo ang lahat para maisalba siya ngunit dead on arrival siya nang dumating sa ospital. Paglalahad pa nito. Nanginig ang buong katawan ko pagkarinig ng balitang yon. Napasigaw ako sa sobrang hinagpis. Lahat ng mga bisita pati ang anak ko ay napatingin at lumapit sa akin para alamin kung ano ang mga nangyayari. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo lalo na sa aking anak dahil ayaw kong masira ang dapat sanang masayang birthday celebration. Samantala ay nagpasya ako na isama si Orlando sa morgue para tingnan at kunin ang bangkay ni Ronaldo. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ni Dolly. Ko'y halos mawala ako Naging sa sariling tapat naman siya kay JM at minahal naman niya ito. Ngunit pinabayaan ito ni JM at sa halip ay ng babae pa rin siya. Sa isang iglap ay pwedeng bawiin pala ng Diyos lamang ang isang mahalagang efforts ng kanyang girlfriend sa kanya. Nang mawala si Ronaldo ay parang nawala na ako ng sandigan sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi natin masisisi si Dolly kung maghanap po siya ng pagmamahal sa iba. Na mawala ng asawa. Pero nung nawala na ang pagmamahal ni Dolly, masakit. Ay siya namang Noong pagsisisi ni JM. ni minsan ay hindi kung ko nasaktan man siya at iniwan ng girlfriend niya sa kanyang kabaong sapagkat hindi ko kaya. Tadhana po ang Pakiramdam gumawa ko ng noon ay paraan bibigay para ako ng magkahiwalay na oras. sila. Nakakalungkot Buti nga na lang na lamang nauwi sa pagkamatay parating nakagapay ang si Orlando pagsisisi sa ni JM. Kung wala Pero kasi si Orlando natin, baka siguro ay hindi namatay yung na ako kasalanan sa ni sobrang Dolly. sakit. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, walang iba kundi ang sitwasyon. Hindi pa nawawala ang sakit ng aking puso sa pagkawala ni Ronaldo ay panibagong dilubyo. Mga kaibigan, palagi nating tatandaan na bago ka gumawa ng kalokohan sa taong mahal mo, isipin muna kung kaya mo siyang mawala sa'yo at labis na panghihina. Hindi ka magsisi sa Madalas ding magsuka si Steph at tinutubuan siya ng mga skin rashes sa buong katawan. Sa tulong ni Orlando ay naidala ko si Steph sa ospital. Doon ay napagtanto kong may dengue si Steph. Ngunit sa halip na bumuti ang kalagayan ni Steph, ay lalo pa itong nanghina at inapoy ng lagnat. Doon humingi ako ng tulong sa Diyos na sana'y pagalingin niya si Steph. Ngunit naging bingi siya sa aking mga panalangin. Mag-iisang buwan simula nang ilibing si Ronaldo ay binawian ng buhay ang kaisa-isa kong anak. Sobra akong nagdalamhati sa pagkamatay ng aking anak, Papa Dudut, at halos mawalan ako ng katinuan sa pag-iisip. Sumagi din sa akin na magpakamatay na lamang dahil wala na ang dalawang mahalagang tao sa buhay ko. Pero pinigilan ako ni Orlando. At tulad ng dati, siya ang naging kaisa-isang taong nakiramay sa akin. Palagi siyang nariyan para samahan at bigyan ng kahulugan ang buhay ko. Ngunit Papa Dudut, hindi pa rin sapat yon para tuluyang mawala ang aking pagdadalamhati. Nung araw ng libing ni Steph ay hinawakan ni Orlando ang aking kamay at sinubukang i-comfort sa aking nararamdamang pighati. Orlando, sabihin mo sa akin masama ba akong tao? Tanong ko kay Orlando. May nagawa ba ako masama para parusahan ako ng ganito? Sa dinami-dami ng taong pwedeng pahirapan. Bakit ako pa? Pagkatapos noon ay humagulhol na ako ng sobra. Agad naman akong niyakap ni Orlando para pakalmahin. Ena, pagsubok lamang ito sa iyo ng Panginoon. Huwag kang sumuko, ang sabi pa ni Orlando. Paano hindi ako susuko? Tignan mo itong nangyari sa akin. Lahat ng taong mahal ko,
Kinuha na sa akin. Ako na lang ang mag-isang nabubuhay ngayon. Pero agad na tumutol si Orlando sa sinabi kong yon. Hindi ka pa nag-iisa kasi nandito pa ako. Sinasamahan ka sa bawat pighati at pagluha mo. Napatingin ako sa aking kaibigan. Tama siya. Hindi pa pala ako nag-iisa kasi meron akong kaibigan na palagi kong karamay sa mga matitinding pagsubok sa aking buhay. Sa totoo lang ay nahihirapan akong makita kang ganyan. Nasasaktan ang puso ko. Kaya bilang kaibigan mong nagmamahal sa'yo, gagawin ko ang lahat para makabangon ka. Hindi kita iiwanan, Ena. Pangako, yun ang sinabi ni Orlando na nagpapayapa sa aking kalooban. Basta heto ang tatandaan mo. Mahal kita. Napatingin ako sa mga mata ni Orlando na siya namang nagpahid ng aking luha. Pagkatapos ay isang mainit na yakap ang kanyang ibinigay sa akin na nagpakalma sa aking buong kaluluwa. Huwag mong sisihin ang Diyos sa mga nangyayaring ito sa iyo. Mahal ka niya, Ena. Kahit kailan hindi ka niya tatalikuran. Dagdag pa niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, mas masakit pala ang mawalan ng anak kesa sa asawa. Oo, labis akong nasasaktan ang mawala sa aking piling si Ronaldo. Ngunit nang si Steph ang binawi sa akin ng Diyos ay halos mawala na ako ng lakas. Parang gusto ko na ring mamatay ng mga oras na tinitingnan ko si Steph habang nakahiga ng payapa sa ataul. Ilang beses kong kwenestyon ang Diyos kung ano ba ang nagawa kong kasalanan sa Kanya. Papa Dudut, sa dinami-daming bagay na pwedeng bawiin sa akin, ay dalawang mahalagang tao sa aking buhay ang napili ng Diyos. Hindi ko naiwasang magnanakit sa Diyos sapagkat ni minsan ay hindi ako nakalimot sa Kanya. Minsan sinabi ko sa Diyos na sana'y ako na lang ang namatay sa halip na si Steph. Kinalaunan sa tulong ni Orlando ay unti-unti ko ring natanggap. Nawala na si Steph at sinikap kong bumangon mula sa pagkakadapa. 1 taon simula nang mawala sa akin si Ronaldo at Steph ay panibagong bagyo na naman ang dumating sa akin. Sa pagkakataong ito ay nawala sa akin ang lahat ng naipundar naming mag-asawa tulad ng bahay, kotse at ilang mga alahas na regalo sa akin noon ni Ronaldo. Hindi na kasi ako nakabayad sa housing loan kaya ang bahay at iba pang mga ari-arian naming mag-asawa ay sinamsam na ng bangko. Mabuti na lamang, Papa Dudut, ay palagi nakahandang tumulong sa akin si Orlando. Dito ka muna tumira sa bahay ko. Feel at home, Ena. Sabi niya sa akin nang makarating kami sa kanyang bahay. Doon muna ako pansamantalang tumira habang naghahanap ako ng trabaho. Salamat. Sa totoo lang ay nahihiya na ako sa iyo. Sobra-sobra na kasi ang naitulong mo sa akin, sabi ko sa aking kaibigan. Ngumiti lang si Orlando sa akin. Wala yun. Hindi ba magkaibigan tayo? Para saan pa ang pagkakaibigan natin kung hindi tayo magtutulungan? Wika niya. Buti nandiyan ka lamang sa tabi ko. Kung wala ka, hindi ko na alam siguro kung ano ang gagawin ko. Lalo na't wala akong alam na ibang matitirhan. Pero huwag kang mag-alala, Orlando. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Kapag nakahanap ako ng trabaho, maghahanap din ako ng sariling tirahan. Ang sabi ko naman. At simula noon ay naging masaya naman ang pagtira ko sa bahay ni Orlando. Marami ang nagtataka at nagtatanong sa amin kung nagli-live-in daw ba kami. Pero syempre ay magalang kaming tumatanggi. Papa Dudut, dahil kay Orlando, kaya unti-unti na akong nakabangon noon sa nangyari sa buhay ko. Samantala, isang araw ay masaya kaming kumakain at nagkwekwentuhan sa isang fast food chain. Sinariwa namin ang mga masasayang alaala namin lalo na noong mga binata at dalaga pa lamang kami. Hanggang sa may itanong ako sa kanya.
Masaya bang maging binata? I mean, bakit hindi ka nag-asawa? Kung titingnan kasi ang estado mo sa buhay, very qualified kang magtayo ng sariling pamilya. Hindi mo ba nahahanap ang right girl mo? Curious na tanong ko sa kanya. Sandaling natawa naman si Orlando sa aking tanong. Pagkatapos ay sinagot niya ako. Sabihin na nating nakatagpo ako noon ng babae na inakala kong right girl para sa akin. Only to find out in the end na hindi pala siya ang girl na nakalaan sa akin. Maybe hindi pa siguro pinapanganak ang babaeng nakatadhana para sa akin o baka naman nasa tabi-tabi lang ang right girl ko pero hindi ko pa alam or hindi pa niya alam. Pero sa totoo lang Ena, wala na sa plano ko ang mag-asawa pa. Hayaan ko na lang na ibigay sa akin ng kusa ng Panginoon ang babaeng para sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot sa kanyang sinabi. Naisip ko na paano pala kapag may sarili na siyang pamilya. Nako kung mag-aasawa ka, mawawala ng atensyon mo sa akin, baka magbago ka na sa pakikitungo mo sa akin, ang sabi ko. Kaya nga ayaw ko nang mag-asawa para hindi mo na siya maging kaagaw pa sa atensyon ko pagpapatuloy pa ni Orlando. Pero alam naman natin na hindi habang buhay na palaging ganito tayo. Malungkot ko pa rin sabi. Huwag mo nang isipin yun, Ena. Besides, hindi na rin ako maasa na makapag-asawa pa ako. I'm already 34 at saka mas mahalaga ka sa akin kaysa sa pag-aasawa. Malay mo ako pala ang nilaan ng Diyos para sa'yo. Para maging kaibigan at kasama mo habang buhay. Dagdag ni Orlando na siyang nagpasaya ng aking puso. Papadudod sa puntong yon ay narealize kong hindi lahat ng kamalasan ay napunta sa akin sapagkat sa tuwing may dumarating na unos ay may tagapagligtas akong naghahawi ng unos papalayo sa aking buhay. Kahit na nawala na ang dalawa sa mga pinakaimportanteng tao sa aking buhay, ay nariyan naman ang matalik kong kaibigan na si Orlando na ibinuhos na yata ang kanyang buhay sa pagtulong sa akin. Nalulungkot ako at nakakaramdam naman ako ng guilt sapagkat hindi ko masuklian ang mga ibinibigay na pagmamahal sa akin ni Orlando. Pero inaamin ko papadudot. Kung hindi dumating sa buhay ko si Ronaldo, ay si Orlando ang pipiliin kong mapangasawa. Dahil sa pagiging likas na mabait, maalaga at mapagmahal, ay muling nabuksan ang aking puso na mahalin ng tuluyan si Orlando. Hindi lamang pagmamahal ng isang kaibigan ngunit pagmamahal na ibinibigay ko noon kay Orlando noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit sa maraming kadahilanan ay hindi ako naglakas ng loob na sabihin kay Orlando ang aking nararamdaman. Ipinaubaya ko na lamang noon sa tadhana kung hanggang kailan tatagal ang nararamdaman kong yon para sa aking kaibigan. Papadudot naging masaya ang halos 7 buwang paninirahan ko sa bahay ni Orlando. Dahil sa kanya ay unti-unti akong nakamove on sa mga kamalasang nangyari sa akin noon. Ngunit ang kasiyahang yon ay may hangganan din pala sapagkat nagbadyang panibagong unos sa buhay namin ni Orlando. Marami akong napansing pagbabago sa kalusugan ni Orlando. Unay palaging sumasakit ang kanyang tiyan. Madalas ding siyang magsuka at mahilo. Nawala na rin siyang ganang kumain. Napansin ko din kay Orlando na namamayat siya at naninilaw ang kanyang mga balat. Dahil sa labis na pag-aalala ko kay Orlando ay sinamahan ko siyang magpakonsulta sa doktor. Nung una ay simpleng pananakit lamang ng tiyan dahil sa kanyang mga kinain ang findings ng doktor. Orlando, nag-aalala na ako sa kalagayan ng kalusugan mo. Sigurado ka ba na kaya mo? Tanong ko sa aking kaibigan. Bagamat alam kong maski siya ay nahihirapan sa sakit na nararamdaman niya ay pinilit pa rin ni Orlando na maganyong ayos lamang at walang iniindang sakit. Ano ka ba? Masyado kang matatakutin. Don't worry, kaya ko to. Wala kang dapat na ipag-alala.
Pero kahit na anong sabi niya na okay lang siya, ay hindi ko makuhang makampante. Kasi naman Orlando, ipakita mo kasi sa akin na malakas ka. Nangihina kasi ang loob ko kapag nakikita kitang matamlay. I guarantee you, wala kang dapat na ipag-alala. In the first place, hindi ito malala, sakit lang to ng tiyan. Baka loperamide lang ay okay na ako. Aniya habang pilit na nagpapalakas. Orlando, mahinang wika ko. Meron akong sasabihin sa'yo. Tingin ko in love na ako sa'yo. Pag-amin ko kay Orlando. Papadudot that time ay narealize ko na ang tunay kong nararamdaman para sa best friend ko. Ilang beses ko yung pinag-isipan and then it came into my senses na mahal ko na nga si Orlando nang higit pa sa isang kaibigan. Samantala'y natahimik si Orlando sa aking mga sinabi. Alam kong magugulat ka sa sinabi ko. Huwag mo na lang pansinin yun. Nahihiya kong sabi sa kanya. Pero ngumiti lang sa akin si Orlando at hinawakan ang aking mga kamay. No, it's okay. Sa totoo lang, Enay, masaya ako ngayon sapagkat sa wakas ay minahal mo na rin ako. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Salamat, Ena. Wika niya. Bumilis ang tibok ng aking puso pagkarinig sa sinabing niyo ni Orlando. Sa kabilang banda ay muli siyang nagpatuloy. Gusto ko ring sabihin sa iyo na mahal din kita. Minahal kita simula't simula pa lamang na magkakilala tayo. Ikaw lang talaga ang babae sa puso ko, Ena. Kaya nga nung maging asawa mo na si Ronaldo, ay mas pinili ko na lang na magpakatandang binata sapagkat walang babae ang makapapalit sa iyo sa puso ko. Kahit masakit para sa akin na makita kang iba, ang mahal mo ay tinitiis ko sapagkat gusto kitang makitang masaya kasama ng taong mahal mo. Patawad Orlando kung hindi kita magawang mahalin noon. Inaamin ko na naging bulag ako noon sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. At ngayon ko nga na-realize na hindi pa pala ako pinanganak na mala sapagkat naririto ka sa tabi ko. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit ang romantikong eksena na yon ay napalitan ng pag-aalala. Nang muling namilipit sa sakit ng tiyan si Orlando. Napapasigaw na siya sa sobrang kirot hanggang sa bigla na lang siyang nawala ng malay. Sobra ko nataranta noon at agad na humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Agad namang nadala sa ospital si Orlando Papadudot. Binantayan ko sa ospital ang lalaking pinakamamahal ko. Marami akong sinakripisyo tulad ng trabaho pero ayos lang sa akin. Malaki naman ang naipon ko noon kaya sapat na yon sa ilang buwan. Samantala makalipas nga ang ilang araw ay lumabas ang resulta ng sakit ni Orlando. Meron siyang stage 4 pancreatic cancer at wala na siyang pag-asang gumaling. Papadudot masakit sa akin nang malaman kong may pancreatic cancer si Orlando. Sa tuwing naiisip ko ang salitang cancer ay nawawalan ako ng lakas at pag-asa. Ilang test na kasi at chemotherapy ang isinagawa kay Orlando ngunit parang walang nangyayari. Lalo pa ako ng lumo nang hindi nagtagumpay ang Whipple procedure na isinagawa ng mga doktor kay Orlando. Kumalat na kasi sa ibang bahagi ng katawan ni Orlando ang cancer. Papadudot simula noon tuluyan nang nanghina ang pangangatawan ni Orlando. Hindi na siya nakapagsalita o dumilat man lang. Tanging aparato na lamang ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Ako naman bilang kaibigan ay madalas akong nasa tabi niya at madalas din akong nagdarasal sa Panginoon na sana'y maghimala siya at pahabain pa ang buhay ni Orlando. Ngunit naging bingi ang Panginoon sa aking mga panalangin. Hanggang sa isang araw ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Orlando. Nanlumo ako pagkakita sa kamamatay pa lamang na si Orlando. Doktor, pakiusap. Baka pwede pang isalba ang buhay ng kaibigan ko. Parang awa nyo na.
Sabi ko at nagbabaka sakaling magawan pa ng paraan at mabuhay muli ang aking pinakamamahal. Ginawa na po namin ang lahat. Patay na ang inyong kaibigan. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ng doktor na nagtangkang sumalba sa buhay ni Orlando. At that point ay gumuho ang aking mundo. Nawalan ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ibinigay niya sa akin. Samantala ay dumating ang aking hipag na si Alicia para damayan ako. I'm so sorry ate. Huwag ka nang umiyak ate, tama na yan. Malulungkot lang si Kuya Orlando sa kabilang buhay kapag nakikita kanyang umiiyak. Sabi niya sa akin habang sinusubukan niyang pakalmahin ako. Pero ng mga oras na yon ay sumabog na ako ng tuluyan. Sabihin mo nga sa akin Alicia, may Diyos ba? Totoo bang may Diyos? May Diyos ate, sagot niya sa aking katanungan. Pero bakit hindi niya dinidinig ang panalangin ko? Masama ba akong tao ha Alicia? Masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? Masama ba akong hipag? Masama ba akong kaibigan? Bakit ako ang pinapahirapan ng Diyos? Halos isumbat ko na nga sa Diyos ang lahat ng mga pahirap na ibinigay niya sa akin. Hindi ka masamang tao ate. At huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos. Mahal ka niya ate. Kung nangyayari man sa iyo ito ay may dahilan siguro ang Diyos. Pagpapatuloy pa ni Alicia. Ngunit hindi ako noon kumbinsido sa kanyang sinabi. Dahilan? Anong dahilan niya? Bakit sa dinami-daming masasamang tao sa mundo ay ako pa ang napili niyang paglaruan? Naging mabuti akong tagasunod niya. Ni minsan na hindi ko siya nakalimutan. Bakit niya ako tinalikuran? Naiiyak kong sabi sa kanya. Agad naman akong niyakap ni Alicia para magpakalma sa akin. Ate, tama na. Alisin mo sa iyong isipan na pinaglalaruan ka o tinatalikuran ka ng Diyos. Hindi siya ganon ate. Kung nararanasan mo man po ito, may dahilan siya kaya niya ibinigay sa iyo ito. Kung ano man ang dahilan ay siya lamang ang nakakaalam. At saka ate, hindi kailanman nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa atin kung hindi natin kaya. Patatagin mo ang loob mo ate Ena. Alam ko na may katapusan din ang mga paghihirap mong ito. Aniya. Papadudot, heto na siguro ang pinakamalungkot na parte ng aking buhay. Ang iwanan ni Orlando. Hindi ko matanggap na wala na ang aking matalik na kaibigan, tagapagligtas at minamahal. Minsan ay hindi ko maiwasang maghinanakit sa Diyos. Sapagkat lahat na yata ng mahahalaga sa aking buhay ay binawi niya. Madalas kong questionin ang Diyos sa mga paghihirap na dinaranas ko. Tinatanong ko sa Kanya kung mahal niya ba ako. Kung naging masama ba akong tao, kung nagkulang ba ako sa Kanya. Inaamin ko papadudot na minsang pumasok sa aking isipan na baka pinanganak akong malas. Sa buong buhay ko kasi puro kamalasan ang tila nananaig. Ayokong isipin na sadyang malas ako ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng ganon dahil sa mga kamalasang dumarating sa aking buhay. Nang mamatay si Orlando, hiniling ko sa Diyos na kunin na rin niya ako. Total naman ay wala na rin namang silbi ang aking buhay dahil wala na rin ang mga mahal ko sa buhay. Ngunit sa halip na dinggin ang aking kahilingan, binigyan niya ako ng isang kaibigan sa katauhan ni Alicia, ang nakababatang hipag ng asawa kong si Ronaldo. Si Alicia ang nagkumbinsi sa akin na magbalik loob sa Diyos. Madalas niya akong sinasama sa mga misa, prayer meetings, novena at mga sharings. Dahil sa kanya ay nagliwanag ang aking isipan na tanggapin ang aking kapalaran. Simula noon ay muli akong nakaramdam ng kasiyahan na madalang na dumarating sa akin noon. Papadudot, akala ko noon ay magpapatuloy pa ang kasiyahang yon ngunit nagkamali ako. 2 taon po ang lumipas nang sumapit ang ika-40 years old ko ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa aking pangangatawan. Nagsimulang tubuan ako ng mga pasa sa aking balat.
kasabay ng madalas kong panghihina at pagsusuka. Madalas din po akong lagnatin at minsan ay hinihimatay pa. Sa tulong ni Alicia ay isinugod ako sa ospital at sinuri. Ilang test ang sinagawa sa akin bago lumabas ang nakakatakot na resulta. May leukemia ako. Nung una papadudot ay nanlumo talaga ako. Hindi ko lubos na maisip na magkakasakit ako ng ganon. Pero kinalaunan, dahil na rin sa mga nararamdaman kong sakit at pagbabago ng aking anyo ay natanggap ko rin ang aking kalagayan. Hindi ko na rin sinisisi ang Diyos kung kapalaran ko talaga ang magdusa habang buhay. So be it. In the first place ay wala na rin naman ako magagawa. Kahit nasisihin ko ang Diyos, hindi na rin naman ako gagaling. At saka papadudot, hindi rin ako umaasa pang gagaling. Ipinagpaubaya ko na lamang sa Diyos ang aking kahihinatnan. Besides, hindi naman talaga sa lupa matatagpuan ang kasiyahan ayon kay Alicia, kundi sa langit kapiling ang Diyos. Kung sakaling naghihirap man ako sa daigdig, alam kong paraiso ang madadatnan ko sa piling niya. Samantala isang araw ay sinamahan ako ni Alicia sa simbahan. Nagbabaka sakali siyang magbalik loob ako sa Diyos. Nang pumasok ako sa loob ay nakaramdam ako ng kapayapaan. Doon ko na na-realize na kailangang isuko kong muli ang aking sarili sa Kanya. Humingi ako ng tawad sa Diyos, lalo na sa mga paninisi ko sa Kanya. At pinangako ko na sa nalalabing buhay ko ay ilalaang ko na lamang ang aking sarili sa pagboboluntaryo sa mga gawaing pangsimbahan hanggat kaya pa ng katawan ko. Salamat Alicia at palagi mo kong sinasamahan dito sa simbahan. Ang sabi ko sa aking hipag pagkaraan ng maraming araw na pagsama niya sa akin sa bahay ng Panginoon. Wala yun ate, at least nagbalik loob ka na ulit sa Diyos despite sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Masayang wika ni Alicia. Sa totoo lang, hindi ko na question pa ang Diyos sa mga ibinibigay niyang pagsubok sa akin. Pinaubaya ko na lamang sa Kanya ang aking buhay. At saka sabi mo hindi ba na ang totoong buhay wala sa daigdig kundi sa paraiso kasama ng Panginoon. Sabi ko habang nakatingin sa malaking krus ni Hesukristo sa likod ng altar. Naisip ko na napakaliit na bagay ang mga pagsubok na nararanasan ko sa mga sakripisyo ni Hesukristo para lamang maisalba ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Hinawakan muli ng aking hipag ang aking mga kamay at agad akong nakaramdam ng kapayapaan. Huwag kang mag-alala ate, matatapos din ang lahat ng yan. May awa ang Diyos, mahal na mahal ka niya, sabi pa niya sa akin. Napangiti ako sa aking hipag, oo alam kong mahal niya ako. Dahil narito ka sa tabi ko Alicia, upang maging kaibigan ko. Hindi pa rin ako hinayaan ng Diyos na mag-isa. Papadudot sa ngayon ay tanggap ko na po ang aking kalagayan. Naunawaan ko na rin kung bakit ibinigay sa akin ng Diyos sa mga pagsubok na ito. Gusto niya kasing maging matatag ang aking puso at pananampalataya sa Kanya. At kung sakaling mangyari yon, ay hindi ako natatakot. Bagkos ay masaya pa ako dahil makakaharap ko na rin ng Diyos. Pati na ang mga mahal ko sa buhay, sina Ronaldo, Steph at Orlando. Papadudot kung sakaling mamatay ako ay hinihiling ko sa Diyos na sana'y sunduin ako ng mga mahal ko sa buhay patungo sa lugar na kinakaroonan nila, kung saan ang naroroon ng tunay na kaligayahan at kaliwanagan. Sa ngayon ay nakikipagbuno pa rin po ako sa sakit na leukemia, although pinaubaya ko na sa Diyos ang kahihinatnan ko. Kung sakaling mabubuhay pa ako ng mahabang panahon ay tatanggapin ko ito ng bukal sa aking kalooban at magpapasalamat ako sa Kanya. Kung sakali naman kukunin na niya ako ay ikakalugod ko rin po. Ano man ang mangyari sa akin ay handa na ako. Sa mga masugid mong tagapakinig papadudot, gusto kong ibahagi ang aking mga natutunan.
Unay, maging matatag sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Pangalawa, maging positibo sa lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay. At pangatlo ay may dahilan ng Diyos kung bakit niya binibigyan ang isang tao ng pagsubok. At kahit kailan ay hindi nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa isang tao kung hindi niya kaya. Sa lagay ko, akala ko ay hindi ko nakakayanin ang mga yon, pero nagkamali ako. Kaya ko pala. Life goes on. Ang buhay ay puro pagsubok at sa mga pagsubok na yon ay natututo kang maging matibay at matatag. Huwag kang susuko dahil lahat ng ito ay may katapusan din. Muli nagpapasalamat ako sa iyo, Papa Dudut, dahil binigyan mo ng pagkakataon na may ere ang aking buhay. Naway kapulutan po ito ng aral at sana'y magpatuloy pa ang inyong magandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Ena.